Paano nga ba mag-move on? Simpleng tanong pero ang sagot, kasing komplikado ng pagpili ng isusuot mo sa unang date nyo noon. Kasi hindi naman ito nasasagot ng isang simpleng, okay na ko, habang pinipigilan mong tumulo ang luha mo. At lalong hindi ito nasasagot ng time heals all wounds kasi, in fairness, may mga sugat na nag-iiwan ng peklat, di ba? Ang totoo, ang pag-move on ay parang traffic sa EDSA sa gitna ng rush hour. Matagal, magulo, nakakainis, at minsan parang hindi ka na aabot sa paroroonan mo. Akala mo okay ka na, tapos bigla kang makakarinig ng isang kanta o makakakita ng isang post at boom, back to zero ka na naman. Sa video na to, hindi tayo magbibigay ng 5 easy steps to get over your ex. Hindi ito checklist na kapag natapos mo, okay ka na. Instead, pag-uusapan natin ang pag-move on sa paraang alam nating lahat, ang Hugot Edition. Dahil aminin natin, minsan, ang pinakamabisang gamot sa pusong sugatan ay ang marinig na hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Naaalala mo ba yung una mong ginawa noong naghiwalay kayo? Unfollow sa lahat ng social media accounts, di ba? Delete ng chat history, block ng number, tapos magpo-post ka ng new hair, new me, sabay siwo blessed. Pero deep inside, gabi-gabi mo pa ring ini-stalk yung profile niya gamit ang dummy account ng kaibigan mo. Relate? Don't worry, you're not alone. Lahat tayo dumaan dyan. Yung mga cryptic quotes sa My Day, na ang lalim parang Mariana Trench. Mga linyang tipong, some people are temporary, o kaya naman, what's meant to be, will be. Pero ang gusto mo lang talagang sabihin, hoy, gago ka. Bakit mo ko iniwan? Sabi nila may stages daw ang pag-move on. Denial, anger, bargaining, depression at acceptance. Pero sa Hugot Edition, may bonus stages pa yan. Nandyan yung stage ng stalking your ex and their new flame. Tapos may silent crying in the shower stage, kung saan sinasabayan mo ng agos ng tubig yung pag-agos ng luha mo. At ang paborito ng lahat, ang I'm okay but I'm not really okay stage. Yung ngumingiti ka sa labas pero sa loob wasak na wasak ka na. May mga kwento tayo na parang eksena sa teleserye. Yung iniwan ka sa gitna ng ulan habang sinasabi niyang, it's not you, it's me. O yung hindi ka sinipot sa date nyo, tapos nalaman mo na lang nakasama niya pala yung kaibigan niya lang daw. At ang pinakamasakit sa lahat, yung naghintay ka sa reply na hindi na dumating habang nakikita mong online siya at active 2 minutes ago. Ang sakit. Di ba? Parang sinampal ka ng katotohanan na hindi ka priority. May mga tanong na paulit-ulit nating binabalikan. Bakit? Saan ako nagkulang? Paulit-ulit mong inireplay sa isip mo yung mga huling pag-uusap nyo, hinahanap kung saan ka nagkamali. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, minsan walang sagot. Minsan, sadyang may mga taong darating sa buhay natin para lang turuan tayo ng leksyon, hindi para manatili. Sabi nga ng isang hugot line, hindi mo kailangang hanapin ang closure sa taong hindi marunong magsara ng pinto. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang katahimikan niya ang sagot, ang panluloko niya ang closure, ang pag-alis niya ang sign na kailangan mo nang umusad. Pero teka, hindi naman puro iyakan at sakit ang pag-uusapan natin. May halong tawa rin ito dahil minsan, kailangan nating pagtawanan yung katangahan natin sa pag-ibig. Di ba nakakatawa kapag naaalala mo yung mga banat na kung siya ang dahilan ng pagluha mo, bakit siya pa rin ang gusto mong patawanin? True, di ba? Umiiyak ka na nga dahil sa kanya, pero kapag nag-text siya ng kamusta, replay ka agad ng okay lang ikaust with matching smiley face pa. O kaya yung linyang, hindi lahat ng mahal kita ay totoo. Minsan scripted lang yan para hindi ka umalis. Parang sa pelikula, may mga linyang binibitawan para lang umandar ang kwento. Pero sa totoong buhay, yung mga linyang yun sinisira ang buong pagkatao mo. Ang pag-move on, hindi yan karera. Walang premyo para sa pinakamabilis makalimot. Para itong paghilom ng sugat, may proseso. May panahon na sobrang sakit, may panahon na makati, at may panahon na unti-unti mo nang hindi napapansin. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Feel the pain. Iiyak mo lahat. Isigaw mo kung kailangan. Dahil ang mga emosyong hindi mo nilalabas, parang lason yan na unti-unting pumapatay sa'yo mula sa loob. At ito pa, minsan, hindi mo kailangan ng bagong pag-ibig para makapag-move on.
Minsan ang kailangan mo lang ay bagong pananaw. Pananaw na mas mahalaga ka. Pananaw na ang pag-alis niya ay hindi kabawasan sa'yo, kundi isang bagong pagkakataon para buuin mo ulit ang sarili mo. Isang pagkakataon para hanapin kung sino ka ba talaga kapag hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Mag-focus ka sa sarili mo. Balikan mo yung mga hobby na kinalimutan mo dahil sa kanya. Lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo. Yung mga totoong kaibigan na nandyan para sa iyo kahit mugto na ang mga mata mo. Mag-travel ka. Magbasa ka ng libro. Manood ka ng series. Gawin mo ang lahat ng bagay na nagpapasaya sa iyo. Darating ang araw, magigising ka na lang na hindi na siya ang una mong naiisip. Darating ang araw, makakarinig ka ng kanta na dati nagpapaiyak sa iyo. Pero ngayon, napapangiti ka na lang. Darating ang araw, makikita mo siya sa isang post na masaya na sa iba at sa halip na sakit, ang mararamdaman mo ay kapayapaan. Kapayapaan dahil sa wakas tanggap mo na. Hindi galit, hindi lungkot, kundi pagtanggap. At yan ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang totoong pag-move on ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na siya. Hindi mo kailangang burahin ang lahat ng alaala dahil ang mga alaalang yan, masakit man o masaya, ay parte na ng kung sino ka ngayon. Ang pag-move on ay ang pagtanggap. Tanggapin na tapos na. Tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa. At higit sa lahat, tanggapin na karapat-dapat kang sumaya. Meron man siya o wala. Ang pag-ibig na nawala ay hindi katapusan ng mundo mo. Isa lang itong kabanata. Isang masakit na kabanata, oo, pero hindi ito ang buong libro ng buhay mo. Marami pang pahina ang kailangan mong isulat. Marami pang karakter ang darating. At ang pinakamagandang parte, ikaw ang bida at ikaw ang may hawak ng panulat. Kaya sa lahat ng mga pusong sugatan na nanonood ngayon, tandaan niyo, hindi ka nag-iisa. Masakit yan, pero lilipas din. Kahit iniwan ka, may malaking dahilan para bumangon at magpatuloy. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang magiging lakas mo bukas. Salamat sa panunood. Kung nakarelate ka o may gusto kang ibahagi, i-comment mo lang sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang hugot at totoong usapan. Hanggang sa muli.